Sumugod siya sa gitna ng malalaking exotic beasts. Ginamit ni Lu Sheng ang fire breathing, na nagpagawa sa kanyang sarili na hindi matatablan, at gumamit pa ng napakalakas na atake mula sa kanyang sibat, walang mintis. Hindi pa man natatapos ang kanilang mga sigaw, patay na sila. Kung saan dumaan ang sibat ni Lu Sheng, ubos ang mga exotic beast. Paminsan-minsan, kapag ayaw niyang patayin sila isa-isa, tatalon siya sa itaas, tahimik na kakalkulahin ang sakop ng kanyang pagwawalis, at iikot ang sibat gamit ang iba't ibang elemento para mag-perform para sa mga exotic beast. May kasiyahan sa kanyang mga mata, tulad ng isang taong may sukdulang kapangyarihan. Ngumisi siya at nagdeklara, mga mabahong insekto. Mamamatay kayong lahat. Walang awa niyang pinatay sila, hindi natitinag kahit sa harap ng mga napakalalaking exotic beast. Hindi nagtagal, ang Western Battlefield, ang lugar ng pagsiklab ng Beast Tide, ay hindi na malinaw kung sino ang sumisiklab. Ang mga patay na exotic beast ay nakatambak kung saan-saan, butas-butas ang mga katawan, nakapalibot kay Lu Sheng na walang tigil na umaatake. Ang tiyong sundalo kanina, na nakatayo sa likod ng battlements, ay pinapanood ang kanyang pakikipaglaro sa mga exotic beast mula pa noong simula. Nag-aalangan siyang nagtanong sa kasama, 3 araw at 3 gabi na siyang lumalaban, di ba? May napansin siyang kakaiba, bakit parang kumonti na ang mga halimaw? Hindi rin alam ng kasama kung ilan. Natulala siya habang nakatingin sa sundalo doon, hindi makapagsalita. Mula nang dumating si Lu Sheng, wala na silang ginagawa. Ngayon, nagbubulungan pa sila. Ang taong yun, parang araw. Ang mga exotic beast, sumusugod na parang mga gamo-gamo, na naaakit sa liwanag. Napansin din ni Lu Sheng ang katulad na bagay. Hindi na kasing kapal ng dati ang bilang ng mga exotic beast. Mukhang marami na akong napatay. Pati ang kanyang blood pill ay parang lumiit ng kaunti. Lumingon siya sa likod at napailing. Sayang talaga. Ang daming bangkay ng exotic beast na hindi ko man lang nakuha kahit isang patak ng marrow fluid. Kung may sapat lang akong yaman, kasama ang walang katapusang pressure na ito, siguradong napakarami ng aanihin ko. Gayunpaman, sa labanang ito, nalampasan niya ang bottleneck at pumasok sa isang walang kapantay na estado. Maaari niyang gamitin ng sabay-sabay ang martial will ng isang master at ang iba't ibang elemental abilities. Ang kanyang combat power ay tumalon sa bagong taas. Ito ba ang perfect martial path, 10 perpektong martial path, na hinahangad ko? Lumaban siya ng may sigasig para maintindihan ang kanyang bagong lakas. Bigla, umalingaw sa kanyang tenga ang isang pamilyar na boses mula sa comms device. Lu Sheng, nasaan ka? Muli siyang sumugod pababa, isang tiyak na taga ng sibat, habang kalmadong sumasagot sa kabilang linya, nasa isang battlefield ako. Medyo mahigpit ang sitwasyon. Kasi naman, ang gandang lugar para magpa-level nito. Sayang talagang umalis ng ganito. Kaya, tumawa si Lu Sheng at sumagot sa kabilang linya, Master, baka manatili pa ako rito ng ilang araw bago bumalik. Nang marinig ang masiglang boses ng binata, hindi malaman ni Yao Faiyi kung ano ang sasabihin. Ngunit sumagot pa rin siya, sige. Hindi naman masyadong mahigpit ang frontline dito sa amin, kaya naming harapin. Nag-aalala siya kaya kailangan niyang paalalahanan si Lu Sheng. Sa Western Battlefield, may isang beast tide na papunta sa war zone. Natigilan si Lu Sheng, hawak ang sibat na may nakapulupot na pulang kulay na katangian ng fire breathing, pinagsama sa lightning breathing. Narinig niyang mas nilinaw ng tito ang sinabi. Ulit niya itong sinabi ng may pagmamadali. Malakas na ipinaalala ni Yao Faiyi kay Lu Sheng, ang beast tide ay malakas na sumasalakay. Huwag kang maliligaw doon. Napakadelikado ng lugar na iyon. Talagang hindi ka pwedeng pumunta doon. Hindi pwedeng pumunta. E di sana hindi mo na sinabi sa akin. Tumingala si Lu Sheng at tumawa ng malakas. Huwag po kayong mag-alala, Master. Napakamasunurin ko po. Habang pinapakalma ang tito sa kabilang linya, hindi naman huminto ang kanyang mga paa sa pag-alis sa kasalukuyang battlefield.
Sa likuran ni Lu Sheng, ang mga exotic beast na pinatay niya ay nakatambak na, nakabaluktot sa apoy na sinindihan niya, sinusunog pati ang kanilang kahihiyan. Sa gitna ng lagablab, narinig ang boses niyang nangangako kay Master Yu sa kabilang linya, tiyak pong hindi ako pupunta kung saan. Si old tao ng squad kanina ay biglang nagmulat ng mata. Kalahati na lang ng paningin niya sa kaliwa, pero ang mahalaga ay buhay siya. Sumigaw sa tuwa ang mga kasama. Gising ka na. Salamat talaga sa langit. Nag-aalala pa rin sa labas, nagtanong agad siya, ano na ang sitwasyon. Bigla, isang malakas na, bang, ang narinig. Ang malapad at pulang bangkay ng kung ano ang bumagsak sa battlement sa likuran nilang dalawa, na nagpagulat sa kanila. Isa itong exotic beast na mukhang crustacean, pero patay na rin. Iyon na ang huli dito. Dahan-daang ibinaba ni Lu Sheng ang kanyang combat boot sa tabi ng squad. Walang imik, nakapamulsa, na nagpagulat at nagpanganga sa mga tiyo, na para bang nakakita sila ng demonyong nagkatawang tao. Sumulyap si Lu Sheng sa seryoso nilang mga mukha at sinabi, may isang mahalagang bagay akong kailangan ng tulong nyo. Sumalo daw sila ng seryoso bilang mga sundalo, sabik na sumang-ayon agad, opo. Ano po iyon, sir? Biglang nag-alinlangan ang boses ni Lu Sheng. Sino sa inyo, ang marunong magsaing? Isang malakas na, ha? Ang sabay-sabay nilang sinabi, ngunit hindi nito natabunan ang walang tigil na pagkalam ng tiyan ni Lu Sheng. Kung walang laman ang tiyan, hindi makakagawa ng tama. Sa headquarters ng Warzone No. 9, Eastern Sector, sa loob ng meeting room, maririnig ang boses ng mga nag-uulat. Ang kaguluhan sa SSS Level 2 Rift na ito ay tuluyan ng nasugpo, 2 araw na mas huli kaysa inaasahan. Ang detalyadong talaan ng mga nasawi ay naipadala na po sa inyo, General. Sa mapa sa likuran ng tinatawag na General, makikita ang mga kapansin-pansing berdeng at pulang tuldok, nag-uulat ng progreso. Ang tiyong may takip sa isang mata, na mukhang pirata, ay isa sa 4 na Grand Generals, si Xia Dingliu. Nagsalita siya, nagkokomento, kahit hindi tao ang may kagagawa ng SSS Level 2 Rift Outbreak na ito, ipinapakita pa rin nito ang ilang problema sa Eastern Warzone sa pagbabantay at pagsubaybay sa mga kuweba. Sa hinaharap, dapat nating gawin itong aral, pataasin ang kamalayan sa pagsubaybay at pag-iwas. Bukod pa rito, sa pagharap sa rift na ito, hindi naging mahusay ang mga general ng ating Warzone No. 9. Mag-aayos ako ng oras para kausapin sila. Tumayo ang taong namamahala, sumaludo, at malakas na sumagot, opo. Aayusin ko po agad ngayon din. Kumunat ang noo ng general at mahinang sumigaw, bakit ka nagmamadali? Mayroon pa tayong isang malaking problema na hindi pa neresolba. Sumang-ayon ang taong nakaupo sa tapat, hindi may tago ang pag-aalala sa mukha. Tama po si General. Bumagsak na po ang Defense Line No. 8. Si Feng Beishi ng 833rd Division ay kakahingi lang po ng tulong. Mukhang nawalan ng pag-asa ang lahat. Malakas na hinampes ni Xia Dingliu ang mesa, malakas na umirap. Tulong. Kahit may tulong, hindi para sa kanya. Ang Defense Line No. 8 ay hindi man lang maituturing na second-tier critical area. Anong mukha pa ni Feng Beishi para humingi ng tulong? Sabihin mo sa kanya, mukhang nakakatakot na ang tiyo. Ayusin niya ulit ang defense line bukas ng umaga. O, makarinig ako ng balita ng tagumpay mula sa Defense Line No. 8. O, makarinig ako ng balita na si Feng Beishi ay nasawi. Tumayo siya sa tabi ng kanyang upuan, malalim ang iniisip. Pagkatapos ng labanang ito, sa 20 general sa ilalim niya, 12 na ang nasawi, kasama ang mga unit sa ilalim nila. Ang mga commander na may lakas ng level 7 Grandmaster at may tiyak na kakayahan sa pamumuno sa militar, lahat sila ay mahalagang yaman. Muli siyang tumingala sa mapa. Mas marami ang pula kaysa berde, na nagpapakitang ang mga pag-atake ng exotic beast sa mga kampo ng militar ay lumalamang sa mga kontra-atake ng mga tao. Bigla siyang umirap ng malakas nang mapansin niyang may mali.
Dati, wala namang berde dyan, di ba? Matagal na silang namamroblema sa paglakas ng mga exotic beast. Ang berdeng tuldok na iyon ay palaki ng palaki. Sa tuwing madadaanan nito ang isang pulang blok, lumiliit agad ito doon. Nagmamadaling sinabi ni Xia Dinglio, ang defense line ng 1182nd Division na ito. Ito lang pala ang nag-iisang lugar na may stable na frontline. Sino ang commander doon? Binuklat ng opisyal sa tabi ang mga dokumento at agad na nagulat, si Major General Yao Faiyi po. Ayon po sa impormasyon, napakagaling po ng ipinakita ng 1182nd Division. May sapat pa nga po silang lakas para suportahan ang mga kalapit na defense lines, malaki po ang naitulong sa pagpapatatag ng mga karatig na linya. Hindi malaman kung magkakilala ba sila, pero mukhang malalim ang iniisip ni Xia Dinglio. Binulong pa niya ang pangalan ni Major General Yao Faiyi, hinahalongkat ang mga alaala. Bigla niyang naalala, hindi pa katagalan, kumuha ang military command ng isang potensyal na kandidato para sanayin bilang Reserve Marshal Saint, si Yao Faiyi ang nagrekomenda, tama. Ano nga ulit ang pangalan? Lu Sheng. Biglang ngumiti ng malapad si Dinglio. Naaalala ko ang binatang iyon. Napakagaling. Isang batang Grandmaster. Kahit bata pa, may dugo na ng ilang Grandmasters sa kanyang mga kamay. Naglakas loob pang ang galitin ang Extreme Path Dojo. Napaka-interesante. Sa gitna ng tensyon, tumawa ng malakas si Xia Dinglio sa harap ng mapa, pinagbilinan ang tauhan, pagkatapos ng event na ito, sabihan mo si Yao Faiyi na pumunta sa akin. Kasasabi pa lang ng, opo, sa ibaba, bumalik na ang mukha ni Xia Dinglio sa pag-aalala ng isang nakatataas. Tumingala siya sa mapa, tinitingnan ng pulang bilog doon, na palaki ng. Palaki, may mga palaso pang nakaturo dito, malinaw na nagpapahiwatig ng isang beast tide na nagtitipon sa isang punto. Ang defense line na ito ang pinakaikinababahala ko ngayon. Ang defense line na ito ay parang isang sako na nakapalibot sa rift ng tomb, pero ngayon, butas na ang sako, pero inaasahan na rin naman. Agad, tingnan ang sitwasyon sa lugar. Pagkarinig ng, opo, nagbago na ang itsura ng mapa sa harap niya. Malinaw na bagong datos ang lumalabas para tingnan ni Xia Dinglio. Ang kanyang mga matandang mata ay may nakita, at nanlaki siya sa gulat. Hindi niya inaasahan, imahe pala ng battlefield sa ibang lugar ang ipinapakita. Mukha lang itong ordinaryong bangin, pero nagulat si Dinglio. Nasaan ang mga exotic beast? Hindi ba't nasira na ang defense line? Bakit walang makitang nagwawalang exotic beast? Tahimik ang buong silid, walang sagot. Nainis siya, lumingon, at sumigaw ng malakas, mabilis. Ilipat ang lente. Humanap ng ibang lugar. Gusto kong makita ang sitwasyon ng labanan. Sumagot ang empleyado. Opo, opo. Mabilis niyang inilipat, na muling nagpagulat kay Dinglio. Isa lang ang mata niya pero gulat na gulat siya. Lahat ng ito ay dahil sa, naglalagablab na siga ng mga nakatambak na exotic beast sa harap niya. Nahirapan ang general na ito na magsalita. Mas mahalaga, ang gumawa nito ay naroon pa. Ang anino ng binata ay naroon pa rin, may mga bakas ng apoy sa paligid, tahimik na nakatayo, pinagmamasdan ang kanyang nagawa ng may kalmadong ekspresyon. Ang buong atensyon ni Dinglio ay napunta sa likod na iyon. Nang lumapit ito, nakita niyang ang protective chi sa paligid ng katawan nito ay kasing tindi ng isang taong nakatayo sa gitna ng apoy. Na para bang alam niyang may nakatingin sa kanya, lumingon si Lu Sheng, tumingin diretso sa camera. Ang kanyang tingin na puno ng killing intent ay nagpatalon kahit sa isang veteranong tulad ni Xia Dinglio. Imposible. Siya, hindi kaya. Mag-isa niyang nadepensahan ang exotic beast outbreak. Hinawakan niya ang empleyado sa tabi, parang nababaliw na si Dinglio, niyog-yog ito ng paulit-ulit. Sino ang taong ito? Hanapin mo siya agad para sa akin. Ang, opo, ay parang nabara sa lalamunan, dahil sa sobrang pagmamadali ng general, muntik na niyang mapalipad ang utak ng tao. Sa wild area,
Lugar na puno ng halimaw, sa paligid ng war zone, may mga tao pa ring walang tigil na lumalaban. Isang babae ang kakatapos lang itusok ang kanyang espada sa isang exotic beast, tahimik na binibilang, pang-4. Sa likuran niya, nakahandusay ang mga bangkay ng naunang 3. Ngunit walang bakas ng kasiyahan sa kanyang mukha. Pinunasan niya ang pawis at bumulong ulit, kakatapos ko lang ng 4. 3 level 5, isang level 6, normal lang. Narinig niya sa comms device ang katulad na report, ako rin dito, kakatapos lang ng 2. Normal lang ang lahat. Sumulyap siya dito at nag-utos sa nasa kabilang linya, malapit na tayo sa lokasyon ng nasirang defense line. Magtipon tayo sa coordinates na ibibigay ko. Agad sumagot ang kabilang linya. Opo, Captain. Nakatayo sa ibabaw ng ika-4 na exotic beast na pinatay niya kanina, biglang napaisip ang babae. Dapat mas marami pang exotic beast ang dumating. Ilang minuto na siyang nakatayo rito pero wala siyang makitang anuman. Luminggalingi siya, handang-handa na ang buong katawan, pero bakit wala? Kakaiba. Hindi ba't sinabing nasira na ang defense line? Bakit ang kaunti ng exotic beast? Wala namang nagulat na umatras na sila, di ba? Sa lugar ng pagkikita, isang grupo ng 4 na tao na may iba't ibang damit at hitsura ang nagtipon, hindi masyadong masigla ang itsura. May isa sa grupo na naiinis pa. Isang lalaking may tato sa ulo ang kumamot sa ulo ng may hiya. Sinabi sa captain na nakatayo sa tapat niya, kakaiba talaga. Kanina pa tayo paikot-ikot pero wala man lang tayong makitang exotic beast na level 5 pataas. Hindi ba't sinabing nasira na ang frontline? Pati ang kanyang captain ay hindi rin maintindihan kung nasaan ang problema. Ako rin. Walang exotic beast mula nang pumasok tayo dito. Ni hindi ko pa nga naibaba ang backpack ko eh. Walang kahit anong magagamit para kumilos. Ang katabi niya ay may katulad ding nagtatakang mukha. Oo nga, ang pakiramdam na ito ay parang nasa pang-araw-araw na wild area lang tayo. Tumingin siya sa tahimik na kabundukan sa likuran. Ang lalaking may nakagel na buhok ay walang maintindihan. Kahit anong tingin mo dito, hindi mukhang battlefield. Pwede pa ngang sabihing mas mapayapa pa. Hindi talaga katulad ng paglalarawan sa mga dokumento, frontline bumagsak, exotic beasts nagwawala. Sa sandaling ito, ang nag-iisang babae sa grupo ang nagsalita matapos yakapin ang kanyang dibdib sandali. Talagang may kakaiba dito. Sa Loika, ang isang AA level mission ay hindi dapat ganito. Kung wala ang mga exotic beast sa wild area, baka nasa loob sila lahat ng lungsod. Kailangan nilang makahanap ng kahit anong direksyon. Hindi naman pwedeng pumunta sila sa battlefield tapos uuwi lang dahil tahimik. Baka pagtawanan pa sila ng iba. Ang katahimikan sa mata ng batang babaeng ito ay parang madilim na gabi na bumabalot sa lungsod. Kaya medyo iba ang pananaw niya kumpara sa mga kasama. Tumingin siya sa malayo at pinag-ingat ang lahat. Mag-ingat kayo. Baka, kung totoong ang nagtipon ang mga exotic beast sa loob ng lungsod, baka ang dami nila ay higit pa sa inaakala natin. Siya pala ang captain ng grupong ito. Kasunod ng hudyat mula sa kanyang kamay, tahimik na sumunod ang 3 pang lalaki, hawak ang kanilang mga sandata, handa. Tiyak na isang mahirap na laban ito. Tara na. Pumasok silang 4 sa battlefield ng may matinding pag-iingat. Ngunit maliban sa hangin na dumadaan sa mga sirang gusali, wala silang ibang narinig o nakita. Magkakasama silang 4, nagmamasid sa paligid, ngunit wala silang makita. Bawat isa ay tumitingin sa ibang direksyon para magbantay. Ngunit ang lugar na ito ay talagang walang katao-tao. Ang lalaking may tato, habang may sigarilyo sa bibig, ay kinapa ang isang aparato na parang sira na ito. Sabi ng detector, walang panganib sa loob ng 100 metro sa timog. Bumulong din ng report ang lalaking may hawak na espada, na may katulad na nahihirapang ekspresyon, ganoon din po sa Hilaga, walang anumang kakaiba. Hanggang ngayon, ang intelligence report ay talagang hindi tugma sa nalalaman nila. Tinanggap na ng babaeng captain,
Totoo ngang, wala nang nagwawalang exotic beast dito. Napakakaiba. Ang lumang distrito ay mas tahimik pa kaysa sa wild area. Walang nakitang kahit isang exotic beast, napaka-imposible. Sa tagal niyang namuno ng squad, hindi pa siya nakaranas ng ganitong kaso. Kailangan nilang makahanap ng paliwanag. Bamulong ng tanong ang isang miyembro mula sa likuran, hindi kaya, tumakbo na silang lahat sa ibang defense lines. Hindi siya naniniwala, imposible. Kung talagang lumipat na sila, matagal na sana tayong inutusan ng mga nakatataas na pumunta sa ibang lugar para tumulong. Kahapon nga, pinagmamadali pa tayo nila ng husto. Sakto sa oras na iyon, ang relo sa kanyang kamay ay walang tigil na tumunog, bip bip bip, parang alarm, na nag-udyok sa kanya na itaas ito agad para pakinggan. Hindi niya inaasahan, isa pala itong voice message na kada rating lang. Isang nagtatakang boses mula sa kabilang linya ang tumawag, Hong Yu. Ang galing talaga ng squad nyo. Ang bilis nyong nalinis ang mga exotic beast. Kanina pa kami paikot-ikot sa wild area pero wala kaming makitang kahit isa. Kung gayon, ganoon din ang nangyari sa Blue Star Team. Pagpasok nila sa wild area, katulad din ng sitwasyon natin ang naranasan nila. Pinag-isipan niyang sinabi ito sa kanyang mga miyembro, hindi itinatago ang kanyang pagkalito. Muling nagsalita ang nasa kabilang linya, nagmumungkahi, bakit hindi tayo dumiretso sa bunganga ng Tomb Rift para tingnan? May problema man o wala, isang tingin lang, malalaman na natin agad. Tutal, hindi naman sila pwedeng maghintay lang dito ng matagal. Wala namang kahit ano dito. Mayroon pa ring maingat na ekspresyon sa mukha, sumang-ayon si Hong Yu. Sige, pero gagamit muna tayo ng drone para tingnan. Medyo delikado kung didiretso tayo doon. Hindi nagtagal, isang drone na malaki at may pabilog na pakpak na parang spaceship ang dumating, handang sunduin silang apat. Umikot ito sa itaas, malinaw na maririnig ang ugong ng alisi sa gitna ng katahimikan. Naghanap ito ng lugar na mapaglalapagan sa ibaba, kung saan naiinip na naghihintay. Ang grupo ng apat, ang kanilang mga detector ngayon ay nakatutok diretso sa Tomb Rift para masigurado. Napakalapit na nito ngayon. Ibinaba at pinalaki ang imahe para suriin. Napakalapit na sa frontline pero wala pa ring exotic beast. Tumingin-tingin siya. Pati ang captain ay naguguluhan na, nagtatanong ulit na parang takot na baka namamalikmata lang ang mga miyembro niya. Bigla, may kung anong lumitaw sa ere at bumangga sa drone, na naging sanhi ng malakas na pagsabog nito. Sumigaw agad ang grupo. Anong nangyari? Pinabagsak ang drone. Malinaw naman na sinuri nila ng mabuti kanina, walang kahit anong bakas ng panganib ng pag-atake. Hindi nila alam, ngunit ito na ang nag-iisang pagkakataon para suriin ang mga bakas ng exotic beast dito. Pinangunahan ni Hong Yu ang kanyang mga miyembro, mabilis na tumakbo patungo sa lugar na iyon. Tayo mismo ang pupunta para tingnan. Hindi kalayuan, sa lugar ng labanan ng grupo na unang nakatagpo kay Lu Sheng. Ang matandang mukhang siyentista ay minumura ang isang tiyong nagngangalang Hazy. Anak ka nang, pinabagsak mo ang drone ng support team. Ano bang magagawa ng tiyong iyon? Nagkunwaring inosente, hawak ang baril, kinamot ang ulo ng may pagsisisi. Akala ko lawin o kung ano, balak ko sanang baguhin ang ulam natin para sa hapunan, sa tabi ng isang malaking kaldero na parang pangsopas para sa 100 tao, may nakalutang na malaking piraso ng karne na mukhang galing sa exotic beast. Ang tiyong may bigete ay hinalo ito sandali, lumingon, at nagkomento, sige na. Okay lang na pinabagsak. Kung pinabagsak ang drone, malamang malapit nang dumating ang mga tao. Mas mabuti pang isipin na lang natin kung anong lulutuin para sa kanya, iyon ang mahalaga. Napakakalmado sila, hindi dahil walang exotic beast sa battlefield dito, kundi dahil mayroon, pero may tumapos na para sa kanila. Ang tatlong tiyo ay nakatayo magkakatabi, nagkukwentuhan para gaman ang pakiramdam. Habang ang bida naman ay nagpakawala ng isang tiyak na hiwa pababa,
Hinati sa dalawa ang isang exotic beast na mukhang African frog. Sanay na sila sa ganitong eksena. Sa simula, takot pa sila at namamangha. Ngayon, kahit gustuhin pa nilang humanga, wala na silang lakas. Ilang araw na bang ganito lumaban si Lu Sheng. Hindi siya napapagod, pero ang mga nanonood, pagod na. Lumaban siya ng ilang araw pero mukhang puno pa rin ng sigla ang binata, walang kahit anong bakas ng pagod. Ngunit kailangan pa ring magkomento. Ang matandang may puting balbas ay tumingin sa kanya. Lintik, ang lakas. Kailan kaya ako? Hanggang doon lang, natahimik na siya. Ang antas na ito, baka hindi na niya marating kailanman. Ang grupo na pinamumunuan ni Hong Yu ay unti-unting pumasok sa battlefield kung nasaan ang grupo ni Hazy. Ilang daang metro pa lang ang layo, naamoy na nila ang matapang na amoy ng dugo, kaya napatakip sila ng bibig. Tiyak na may kakaiba dito. Pinag-ingat niya ang lahat. Ngunit si Hong Yu mismo ay natulala sa eksena sa harap niya. Ano to? Sa buong buhay nila, wala pa silang nakitang ganito. Isang sariwang bangkay ng level 7 exotic beast na nakatambak sa tabi ng malaking bangkay ng level 6 exotic beast. Parehong tumutulo pa ng sariwang dugo. Habang may apoy mula kung saan na dumidila sa dalawang bangkay, sinusunog sila, naglalabas ng napakakatangi ang amoy ng inihaw na karne. Ang grupo nilang apat ay tulala. Ang makakita ng buhay na level 6 at 7 exotic beast ay nakakatakot na. Ang makita silang patay at nakatambak na ganito, mas nakakatakot pa. Tumingin ng mabuti si Hong Yu sa tuktok ng tambak, at namutla siya, bamulong, ang mga bangkay na ito, puro matataas na antas na exotic beasts. Naramdaman niyang nanginginig ang kanyang katawan, isang pag-aalala ang umusbong sa kanyang puso. Kung pumasok ang team niya dito, baka makaharap din nila ang mga exotic beast na ito. Magiging napakatindi ng labanan. Bigla, may narinig siyang crack-crack na tunog na napakalapit. Mabilis na lumingon si Hong Yu, puno ng pag-iingat. Hindi niya inaasahan, nakita niya ang isang binata na lumabas mula kung saan, mukhang kalmado. May problema ba kayo? Kakatapos lang patayin ni Lu Sheng ang isang malaking halimaw, hawak pa ang buntot nito at hinihila. Sakto namang nakita niya ang bagong dating na grupo kaya nagtanong siya. Makalipas ang 3 minuto, dapit hapon, nakaupo si Lu Sheng sa ibabaw ng isang sirang kotse, kaharap ang sigang sinindihan niya sa tabi ng pugot na ulo ng kung anong exotic beast, tumutulo pa ng dugo. Normal lang ito para sa kanya. Ngunit ang apat na iba pa ay hindi nang ahas lumapit. Nakatayo sila sa malayo, nakatitig sa binata na kumakagat ng isang malaking piraso ng karne na hawak niya, parang nagpipiknik lang. Habang masarap na ngumunguya si Lu Sheng, inulit niya ang tanong, "How? Section, kayo ba ang A-level General Star Team? O dumating kayo para mag-reinforce?" Tumayo sila ng tuwid sa harap ni Lu Sheng, nagtaas pa ng kamay para sumaludo, na may tensyonadong ekspresyon na parang nakatingin sa nakatataas. Malakas nilang sinabi, "Opo, natanggap po namin ang utos mula sa Command Department na linisin ang mga exotic beast. Hindi bababa sa 10 teams ang sabay-sabay na darating dito. Kami po ang pinakaunang dumating." Habang kausap siya, hindi nila maintindihan kung bakit automatiko silang tumatayo ng tuwid, walang partikular na dahilan. Si Hong Yu ay palingalinga, bumubulong sa sarili, "Diyos ko po. Kahit kanina pa kami rito, hindi pa rin ako makapaniwala sa nakikita ko." Hindi maiwasang mapatingin siya sa paligid. Ang eksenang ito ng libu-libong bangkay. Ang Lord na ito ay tiyak na isang Grandmaster level expert. Napakabata pa pero may ganito ng nakakatakot na lakas. Parang hindi pa ako nakakita ng ganitong level 8 General Star. Pagkatapos ubusin ang hita ng exotic beast, isinukbit ni Lu Sheng ang mga kamay sa bulsa, tumalon pababa, at masayang nagtanong sa grupo, kung gayon, ibig sabihin, malapit nang magpadala ng tao ang Command Department dito para ayusin muli ang lugar na ito, tama? Sa kanyang isip, nasiyahan siya sa karneng kinain niya.
Kailangan niyang sabihin, nitong mga nakaraang araw, mas masarap pa ang luto ng mga hamak na sundalong iyon kaysa sa kantin ng 1182nd Division. Yung tatlong delata doon, tingnan pa lang, sawa na si Lu Sheng. Matagal na siyang hindi nakakain ng sariwa at masarap na karne na ganito. Si Hong Yu, bilang kinatawan ng kanyang squad, ang nagsalita. Dapat po sana ay hintayin naming matapos ang paglilinis bago namin sabihin, pero ngayon po, Lord, kayo po ay... naipagbigay alam ko na po sa Command Department. Siguro pagkatapos nilang suriin, 2 o 3 araw pa bago may dumating, mahinang sagot ni Lu Sheng. Mabuti. Kinuha niya agad ang kanyang mahal na sibat, ang buong katawan ay puno ng sigla at excitement. Ngayong may laman na ang tiyan, pwede nang magtrabaho. Narinig niyang malapit nang matapos ang bagay na ito kaya sumaya siya. Kahit anong tingin mo, mukhang handa nang sumugod ang taong ito. Mahinang tinawag siya ni Hong Yu, nahihiyang nagtanong, "Excuse me po, Lord, ano po ang inyong katungkulan?" Natigilan si Lu Sheng. Anong katungkulan? Sinabi lang niya ang totoo. Isa akong new recruit ng 1182nd Division, sa ilalim ni Major General Yao Faiyi. Wala pang kalahating buwan akong nagsisilbi. Nalito si Hong Yu nang marinig ito. Lord, nagbibiro po ba kayo? Sa mga nasaksihan niya, paanong sasabihin niyang isa siyang new recruit? Pero kung hindi, ano siya? Lumingon si Lu Sheng at nagtanong ng isang bagay na nagpatulala sa kanila. Mukha ba akong nagbibiro? Namutla silang apat sa takot. Kung ikukumpara ang mga ginawa ni Lu Sheng at ang mga sinabi niya, hindi nila alam kung alin ang mas surreal. New recruit, ay nangangahulugang wala pang 1 buwan sa serbisyo, tapos mag-isa niyang napanatili ang isang buong frontline. Nakakatakot, mabilis siyang bumalik sa katinoan at mahinahong nagsalita, "Naiintindihan ko po, Lord. Kung gayon po, Lord, gusto niyo po bang sumama sa amin pabalik sa headquarters? Sa lakas po ninyo, tiyak na madali kayong matatag bilang isang General Star. Ang mga benepisyo po ay mas maganda kaysa sa ordinaryong sundalo." Naisip ni Lu Sheng na tama ito. Pinag-isipan niya ang alok niya, tumango-tango. Kailangan ko ngang magdagdag ng kaunting exotic marrow. Sumang-ayon siya sa mungkahi ni Hong Yu. Inilabas ang kanyang telepono, at sinabi ritong maghintay sandali. Ipapaalam ko lang sa aking division commander, tapos sasama na ako. Hindi may tago ang tuwa, kinuyam ni Hong Yu ang kamao at tuwang-tuwa sa isip. Perpekto. Kung totoo ngang new recruit siya, ito ang pinakamagandang pagkakataon para bumuo ng relasyon. Isang batang henyo, sa hinaharap, baka siya na ang maging haligi, Ba-Ruu Wine Cup, metaphor for pillar, important figure, ng Eastern Sector. Silang apat, kasama si Lu Sheng, ay bumalik sa General Headquarters ng Warzone. Walang kahit isang exotic beast dito, mukha pang ang masigla. Lumingon si Hong Yu kay Lu Sheng, bahagyang ngumiti, at nagpakilala, "Lord, ito po ang General Star Area." Maraming General Stars ang nagdadala ng kanilang pamilya at kaibigan dito. Unti-unti, naging ganito na po ito. Sumagot lang si Lu Sheng, hindi masama. Sa isip ng binata, agad siyang nagkaroon ng plano. Mukhang pwede kong dalhin dito sina Papa at Mama, hindi na kailangang matakot sa paghihiganti ng baliw na si Lian Su. Matagal na siyang lumalaban sa battlefield, pero hindi nawawala ang pag-aalala niya sa pamilya. Kahit may nagpoprotekta sa kanila, bilang anak, nag-aalala pa rin siya. Biglang naalala, lumingon si Lu Sheng at nagtanong sa babaeng captain, "Oo nga pala, paano ako makakakuha ng tirahan? Gusto ko na talagang maligo, napakadumi ko na." Tutal, mag-isa siyang lumaban sa battlefield laban sa daan-daang exotic beast. Sa oras na ito, baka amoy mabaho na rin siya. Mahinang sumagot siya, "Lord, dahil hindi pa po kayo nakakarating sa headquarters. Dati, pansamantala po ay wala pa kayong official status." Pagkasabi noon, bigla siyang tumagilid,
nakayakap sa kanyang malaking dibdib. Biglang naging mabango ang paligid nang tapusin ni Hongyu ang sinabi, pansamantala po ay hindi pa kayo mabibigyan ng tirahan. Kaya, ngayong gabi po, kung pwede po sana, sa bahay ko na lang po muna kayo tumuloy. Tatlong tuldok si Lu Sheng. Pati sa battlefield, nakakapulot ng waifu. Si Hongyu kaya ay isa sa mga pangalang katabi ng pangalan niya sa dokumento ng Fireseed. Pagka-uwi pa lang, dumiretso agad si Hongyu sa banyo. Nagbabad siya sandali sa ilalim ng shower, ninamnam ang pakiramdam ng malinis na tubig na dumadaloy sa kanyang katawan. Sa pagpunta niya sa battlefield na ito, kahit hindi siya nakipaglaban kaya hindi siya nadumihan, may iba siyang bagay na kailangang pagtuunan ng pansin, mas kailangang maligo. Nang patayin niya ang gripo, kumalat ang mainit na singaw sa paligid. Naalala ni Hongyu ang sinabi ng kanyang superior dati, tayo ay mga babaeng martial artist sa panahong ito. Mayroon pa tayong isang mahalagang tungkulin, ang mag-iwan ng jeans ng malalakas. Sumagot siya, opo, sir. Mula noon, tinanggap niya ang utos at laging naalala ang bilin, hindi nakakalimutan. Habang pinupunasan ang buhok, lumabas siya na tuwalya lang ang nakabalot sa katawan. Napaisip si Hongyu, baka dumating na ang araw na kailangan ko ng mag-iwan ng jeans. Sumulyap siya sa nag-iisang damit na nakasabit, planchado na. Biglang namula ang pisngi niya nang maisip ang gabing ito. Ang damit na iyon ay bagay na bagay sa kulay ng buhok ni Hongyu. Kapag isinuot niya ito, tiyak na napakataas ng magiging visual effect. At ang target niya para kunan ng jeans, sa sandaling ito ay inaamoy-amoy ang sariling kamay. Nagkokomento, may konting amoy pa rin, no? Buong linggo siyang pumatay ng mga exotic beast. Pakiramdam niya ay na-marinate na siya, na-marinate kasama ng mga exotic beast sa isang kaldero. Kahit anong luto mo, may amoy pa rin ng mabahong isda, ma'am fish sauce. Kahit anong ligo, hindi ito nawawala. Nakabalot ng tuwalya si Lu Sheng, kita ang malaking katawan, nakaupo sa sofa, nag-iisip kung paano maaalis ang amoy ng exotic beast sa katawan niya. Bigla, may marahang tanong mula sa labas ng pinto, Lord, tapos na po ba kayong maligo? Kasasagot pa lang niya ng, tapos na, narinig na niya ang pagbukas ng pinto. Mabilis siyang lumingon, akmang sisigat ng may pormalidad, huwag mo na akong tawaging Lord. Ang pangalan ko ay Lu, hindi pa lumalabas ang salitang, Sheng, sa bibig niya nang manigas siya, nanlaki ang mga mata, nakatitig sa bagong dating. Si Hongyu, malinaw na alam niyang maganda siya. Ang kagandahang umaapaw sa pagitan ng mga bundok, kanyang dibdib, na nakikita sa likod ng kanyang pula-kahel na damit ay nakakapigil hininga sa sobrang init. Idagdag pa ang kanyang balingkinitang baywang at ang bahagyang nakabukas na hita dahil sa hiwa ng palda. Namumula ang mukha, ngunit nagkunwari pa rin si Hongyu na walang alam. Nakakrus ang mga braso, tumingin siya kay Lu Sheng at malambing na nagtanong, bakit po? Bumalik sa wisyo si Lu Sheng, mabilis na iniwas ang mukha para hindi siya matitigan ng husto. Nagkunwari siyang umuubo-ubo, wala naman. Pupunta na ba tayo para sa General Star Qualification Test? Lumapit siya kay Lu Sheng, iginalaw ang kamay sa sofa, at sumagot, syempre, pwede. Pagkatapos ay ipinatong niya ang kamay sa balikat ng binata, na nagpawis dito ng husto. Idinikit niya ang magandang mukha at nagtanong, gusto niyo po bang kumain muna bago tayo umalis? Hindi malinaw kung siya ba ang kakainin o hapunan. Ang mga salita ni Hongyu ay nagpatigas kay Lu Sheng. Kasinungalingang sabihing hindi siya naakit. Hindi naman siya santo. Ngunit, parang masyadong mabilis. Bigla niyang naalala ang mukha ni Master Yao Faiyi, kumikinang at kaibig-ibig. Oo nga pala. Naaalala ko, lahat ng malalakas na lalaking General Stars ay matatanda na. Si Hongyu ay captain din ng isang squad. Kahit mukha siyang sariwa, naglakas loob pa rin siyang magtanong, ilang taon ka na po ngayong taon? Habang hinahawi ang maikling buhok, walang ganang sumagot siya, hindi ko na matandaan. Saan man dama po ang kamay niya,
Umaalingasaw ang mabangong amoy. Mukhang balak niyang patayin si Lu Sheng sa kilig ngayong gabi. Akala pa ni Lu Sheng ay madali siyang madala nang marinig niyang nagpatuloy ang babae, mga 50 ilan siguro. Malapit nang mag-60. Tansya lang. Parang tinamaan ng kidlat sa tainga. Naging bato ang batang si Lu Sheng. Nanlaki ang mga mata, mabilis na sumulyap sa pinanggalingan ng tunog. Muli siyang tumawa ng pilit nang walang malay na lumingon si Hong Yu at ipinatong ang kamay sa balikat niya. Bakit? Mga 11 o 20 taon lang naman siguro ang tanda ko sa iyo. Ang pagdampi ng balikat na ito ay biglang nagkaroon ng ibang pakiramdam. Matigas din si Lu Sheng, pero nanigas ang buong katawan niya. Sumagot siya ng pautol. Ahaha, oo nga po, halos ganoon nga lang. Kinuha niya ang isang lata ng inumin kung saan, pinagpapawisan ng husto, iniisip ang edad ni Hong Yu, halos kaedad na ng nanay niya. Mukhang, pinakamatanda na sigurong pwede ay kasing edad ni Dong Qingshui. Biglang natigilan ang binata ng isang kakaibang tanong ang sumagi sa isip niya. Teka, bakit ko ba siya kinukumpara kay Dong Qingshui nang hindi namamalayan? May mali dito. Kailan pa, na hindi niya namamalayan, na ginagawa na niyang pamantayan si Qingshui. Para sa ibang babae, biglang napagtanto ni Lu Sheng na may kakaiba sa kanyang psychophysiological state, ngunit kung gaano kakaiba, hindi pa niya mahulaan sa ngayon. Sumunod siya kay Hong Yu papunta sa assessment center. Puno ng mga taong naglalakad, napakaraming nangyari sa isang araw. Sa wakas, makakapag-test na si Lu Sheng para sa General Star. Doon, naghihintay na pala ang 3 miyembro ng squad ni Hong Yu. Pagkakita sa pamilyar na anyo, lumingon sila at ngumiti ng masaya. Ayan na si Captain. Mula sa malayo, napansin nilang iba ang suot ni Hong Yu, kasama ang binatang nakilala nila kahapon. Ngumiti sila. Oh, mukhang, nagtagumpay na si Captain. Mukhang alam ng lahat ang tungkulin ng mga babaeng martial artist na dala ni Hong Yu, kaya walang lumapit para istorbohin sila ni Lu Sheng. Tumingala siya sa matayog na gusali sa ilalim ng araw, humanga. Ito ba ang Combat Power Assessment Center? Iba ang pakiramdam kumpara sa Hongchuan Dojo. Talagang pamilyar na lugar. Hindi pa sila nakakapasok, may isang lalaking may blondeng buhok na nakauniporme ng commander ang kumaway ng palakaibigan. Oh, Hong Yu, nakabalik na pala ang squad nyo. Kahapon lang kayo umalis, ang bilis nyong natapos ang misyon. Yung kasama mo, pamilyar ang mukha. Siya ba yung bagong miyembro na kukunin ng squad nyo? Mabilis na iwinaksi ni Hong Yu ang kamay, mapagkumbabang sumagot, hindi. Sana nga, kung makakasali siya, kahit ang pagiging captain, ibibigay ko sa kanya. Hindi niya sinabi kung ano ang detalye, ngunit ang lalaki ay nagtanong lang naman para makipag-usap. Kumaway siya bilang palem at umalis na. Ganoon ba kagaling? Mukhang magkakaroon na naman ng malakas na katulong ang Red Jade Squad. Hindi ko na kayo iistorbohin pa, mauuna na ako. Kasama si Lu Sheng papasok sa malaking lobby ng assessment center, nagpaliwanag siya, yung lalaki kanina, captain siya ng ibang A-level General Star Squad. Medyo mabait siya at malakas din. Ito ang lobby sa first floor. Dito ginagawa ang General Star Qualification Test at pagtukoy ng lakas. Sa second at third floor naman kinukuha ang mga misyon. Yung registration procedures, doon sa unahan. Itinuro niya ang reception counter, pagkatapos ay lumapit doon at nagsalita, "Hello. Gusto ko sanang magpa-certify para sa General Star Qualification." Tiningnan ng kapansin-pansing itsura nilang dalawa, hindi naman masyadong nalito ang staff. Napaka-propesyonal, sumang-ayon agad. Opo. Paki-present po ang mga kaugnay na dokumento at ang recommendation letter mula sa military department. At saka, hindi na pinatapos ni Lu Sheng ang babae, pinutol niya ito. Wala ako ng mga yan. Pwede bang pangalan na lang? Nanlaki ang mata ng babae sa gulat. Paano naman po mangyayari yon? Ngunit, mukha namang mapagkakatiwalaan ang taong nasa harap niya.
Itinagilid ni Lu Sheng ang ulo at ngumiting nagpakilala, ang pangalan ko ay Lu Sheng. Sinabi sa akin ng division commander ko dati na handa na lahat ng papeles. Sabihin ko lang daw ang pangalan ko. Mukhang mapagkakatiwalaan nga. In-input ng staff ang pangalan niya at agad na pinindot ang search. Sige po, pakihintay lang po sandali. Hindi niya alam kung anong resulta ang lumabas, pero napanganga siya sa gulat, nakatitig sa screen sandali. Pagkatapos ay bigla siyang tumayo, yumuko ng 90 degrees ng may paggalang, at malakas na sinabi, "Kayo po pala. Lahat po ng procedures na ito ay maaaring I-waive. Sumunod po kayo sa akin para sa ability test." Walang ibang ipinakitang ekspresyon si Lu Sheng kundi kasiyahan. Si Hong Yu naman ay tumawa ng mahina at sumunod sa dalawa sa malawak na pasilyo. "Sasama na rin ako para magpa-test ng ability, pwede ba?" Tumango ang staff. "Syempre po, kailangan lang pong mag-fill up ng information." Hindi sinasadyang nailantad ang impormasyon sa panel ni Lu Sheng. Mabilis na sumulyap si Hong Yu sa bio at mga nagawa, napakaliit, hindi mabasa. Ngunit ang pangalan at edad. Napakabilis niyang nakita. Hindi siya makapaniwala sa nakita ng kanyang mga mata. 19 anyos. Malinaw na isang binatang kabubukas pa lang ng mga mata sa mundo. Si Lu Sheng sa kanyang mga mata ay biglang naging kakaibang mainit. Biglang naramdaman ni Hong Yu na bumilis ang kanyang paghinga habang nakatingin sa kanya. Ang paligid ay naging malabo rin. Siya pala ay isang henyo na ganito. Kahit hanapin mo pa sa 12 war zones ng Eastern Sector, baka wala kang makitang pangalawa. Hindi katakatakang kanina sa bahay, ilang beses lang siyang tiningnan ni Lu Sheng. Sa testing room, may gumagamit na. Nagpakawala siya ng isang suntok, malakas na tumama sa aparato na sumusukat ng stats. Isang malakas na whoosh ng hangin ang narinig, kasabay ng malakas na sigaw. Ngunit ang suntok na iyon ay may lakas. Ang puwersa ay mabilis na lumipat mula sa unang bato patungo sa pangalawa, naglabas ng nakakasilaw na liwanag. Naghiyawan sa tuwa ang mga tao sa tabi. Wow! Yung pangalawang bituin, lumagpas na sa 1/4. Baka lumagpas na sa 16 million ang combat power. Talagang karapat dapat tawaging captain. Kung tatama ang suntok na yan sa tao, baka pati bituka lumabas. Sa likod ng nasa katanghali ang gulang na tiyo ay dalawang mas batang miyembro ng squad, walang tigil sa pagpuri, na nagpangiti sa kanya ng paulit-ulit. Ang bilis ng progreso ni Captain. Baka hindi magtagal, masusubukan na niyang basagin ang Heaven and Earth Twin Bridges, dalawang tulay ng langit at lupa, at mag-breakthrough sa level 8 Grandmaster. Hay! Sana kalahati lang ng lakas ni Captain ang mayroon ako. Habang tumatanggap ng papuri, nagkunwari pang mapagkumbaba ang lalaki. Lumingon siya at iwinagayway ang kamay sa mga tauhan. Ang Heaven and Earth Twin Bridges, hindi naman ganoon kadaling basagin. Basta't mabasag mo ang kahit anong isang tulay, ang combat power mo ay tinatayang nasa 30 million pataas na. Malayo pa ako roon. Akmang magdadagdag pa siya ng ilang salita ng nakatataas nang may mga yapak na pumasok mula sa pinto, kasabay ng tanong ni Lu Sheng, lahat ba ng combat zones ay ganito mag-test ng lakas? Katabi niya si Hong Yu, na nagpapaliwanag, dahil napakalakas ng kapangyarihan ng isang Grandmaster, kahit gaano pa kaganda ang materyales ng aparato, isang suntok lang ay maaaring makasira sa mga pyesa sa loob. Kaya itong synthetic crystal lang ang pwedeng gamitin para mag-test. Paano tayong test ang blood chi? Walang pakialam si Lu Sheng kung sino pa ang naroon, tinanong lang niya si Hong Yu ng kailangan niyang malaman. May isang tao sa grupo ang humakbang palapit sa kanila habang si Hong Yu ay masigasig pa ring nagpapaliwanag. Ang peak at bottom values ng blood chi ng isang Grandmaster ay masyadong nagbabago-bago. Kaya matagal nang inalis ang pag-test ng blood chi value. Combat power na lang ang time test, dahil ang combat power ang pinakamagandang indikasyon kung gaano kalakas o kaina ang blood chi. Hindi nakakuha ng atensyon, humarang ang tiyong iyon sa harap nilang dalawa at nagsalita agad. Hong Yu,
Bakit nandito ka pero hindi ka man lang bumabati? Magalang na sumagot si Hongyu ng formal na pagbati, Lan Tianxi, orihinal na pangalan niya sa ibang version. Lumakas ka yata kamakailan. Ang tiyong iyon ay damay-kit agad sa kanya, na may tipikal na mapanuyo na itsura. Saan naman? Kahit maging Grandmaster pa ako, hinding-hindi ako magiging kalaban mo. Paano ko naman magagalaw kahit isang daliri mo? Mukhang sanay na si Hongyu sa ganitong usapan. Ngumiti lang siya ng pilit. Ngunit si Lu Sheng ay gustong masuka ng isang ilog sa kanyang isip. Anong klaseng sip-sip na salita ito? Hindi niya alam kung narinig ba ang nasa isip ni Lu Sheng, ngunit biglang tumingin si Lan Tianxi sa kanya ng may pagtataka. Tinanong si Hongyu, sino yang kasama mo? Bagong miyembro. Mabilis na iniwas ni Lu Sheng ang tingin, kunwari hindi napapansin. Hindi niya pinansin ang komento ng lalaki, ang bata naman ng lalaking ito. Sa edad na ito, sumali na sa Red Jade, napakaliwanag ng hinaharap. Mabilis na iwinaksi ni Hongyu ang kamay, puno ng pagkalito. Hindi ko siya miyembro. Kaibigan ko lang siya. Nang marinig iyon ni Lan Tianxi, lalo niyang sinuri si Lu Sheng. Anong kaibigan ang ganito kabata? Ang tingin niya kay Lu Sheng ay naging mapaghinala. Pagkatapos ay kumilos siya ng may hindi may tatagong paghihinala. Umikot-ikot si Tianxi sa paligid ng binata, tinitingnan ito na parang isang kakaibang bagay. Wala siyang ibang napansin kundi ang kapansin-pansing itsura nito. Mas matangkad kaysa sa akin, mas gwapo kaysa sa akin, ang lakas niya, nakapasok dito, kahit mahina, hindi naman siguro sobrang hina. Napakasama. Naisip niya iyon. Mabilis na tumalon pabalik si Lan Tianxi sa dati niyang pwesto, hamarang sa pagitan ni Hongyu at niya, puno ng pag-iingat na parang nagbabantay laban sa magnanakaw. Nagulat ang mga tao. Hindi kaya. Gusto ng batang ito na kumain ng matandang damo, old cow eating young grass, metaphor for older person dating younger. Tiningnan ang mapanlabang mukha ni Lan Tianxi na nakatitig sa kanya na parang gustong suntukin, kahit hindi nagsasalita si Lu Sheng, hindi siya natuwa. Lintik, araw-araw na lang puro ganitong gasgas na love triangle na eksena. Nakakainis, hindi naman niya gusto itong si Hongyu. Muli niyang naisip ang babaeng may puting buhok, mas gaman ang pakiramdam niya. Ang daming arte ng mga matatandang babae. Mas mabuti pa rin si Instructor Dong. Isa na namang tanong ang sumagi sa isip ni Lu Sheng. Teka, bakit ko na naman naiisip si Dong Qingshui? Namula ang mukha niya, tulala, ngunit malinaw na alam niyang namumulaklak na ang puso niya na parang tagsibol na nagbabalik. Ang bagay ay malinaw na, pero ang dalawang ito, Tianxi at Hongyu, ay parang hindi pa rin naiintindihan. Nang maisip si Dong Qingshui, ang mga selosang eksena ng lalaki at babae dito ay wala ng dating interes para kay Lu Sheng. Binalewala niya si Lan Tianxi na nag-iinarte. Kalmado siyang lumakad patungo sa lugar ng testing. Magpapacertify ako. May pagmamataas sa mukha, nakakrus ang mga braso at taas noo, walang ganang tiningnan ni Lan Tianxi si Lu Sheng. Ha, wala ka pang certification. Hindi pa kasama ang pagiging mas bata, mas gwapo, o mas maraming buhok kaysa sa kanya, marinig pa lang na hindi pa napatunayan ang kwalipikasyon, iwinasiwas na ni Tianxi ang kamay patungo kay Lu Sheng, tinaasan ng kilay, at tinanong ang babae sa tabi, Hongyu. Tutal, ang Scorpion Squad nyo ay isang A-level General Star Squad. Isang bagong recruit na kaka-rating lang sa Warzone, hindi pa certified ang lakas, paano siya nakapasok sa squad nyo? Akala mo ba ay malilito si Hongyu? Nagkamali ka. Lumihis siya palampes sa lalaki, tiningnan ito ng may pang-uuyam. Ano bang pakialam mo? Gusto ng matandang kalabaw na kumain ng batang damo, metaphor, ano ngayon? Aba, hindi pala mabait at madaling asarin ang squad captain na ito. Ngumisi si Hongyu ng may paghamak. Ikaw, nanliligaw sa akin. Hindi ba matandang kalabaw na kumakain ng batang damo yon? Halos 80 ka na ngayong taon.
Ang numerong 80 ay parang isang malaking bato na bumagsak diretso sa ulo ni Tianxi. Kahit hindi kasing laki ng agwat ng edad ni Lu Sheng at Hong Yu, alam naman ng lahat na nililigawan niya ang babae. Ngayon, diretsahan pang tinanggihan ng ganito. Sobrang sakit. Ang mga miyembro niya ay mukhang sanay na sa pagsusungit ni Tianxi kapag nababanggit ang edad niya. Bawat isa ay humawak ng mahigpit sa kanilang captain. Nagpupumiglas siya, gustong lumaban, ngunit hindi nakikinig si Hong Yu. Diretsahan niyang sinabi ito para matapos na, pwede ba, tumigil ka na sa kakadada. Magseryoso ka at panoorin mo ang test ni Lu Sheng. Wala pa siyang 20 anyos. Mamaya, mapapahiya ka rin. Siyempre, hindi naintindihan ni Lan Tianxi ang ibig sabihin ni Hong Yu. Isang binatang walang certification. Okay lang. Pero paanong magkakaroon siya ng kakayahang ipahiya ako? Kumunat ang noo niya at nagtanong, anong ibig mong sabihin? Tutal, ako ang top 10 expert sa lahat ng level 7 General Stars sa buong Warzone number 9. Pagdating sa usapang iyon, napakaraming nagawang kabayanihan si Lan Tianxi na may kukwento. Sa edad niyang iyon, halos 70 taon na siyang lumalaban sa iba't ibang uri ng exotic beasts, hindi na mabilang kung ilang beses siyang nasa bingit ng kamatayan. Naisip ni Lan Tianxi, ang bilang ng mga halimaw na napatay ko, sapat nang tumabon sa bilang ng mga araw na nabuhay ang batang iyon. Minamaliit niya ito, napakabata pa niya. Anong antas kaya ng martial arts ang mararating niya? Dinagdagan pa ng mga miyembro sa likod na sumisigaw ng suporta, lalong lumakas ang loob ni Tianxi na ipagyabang ang sarili. Itinuro niya ang sarili at sumigaw ng may pagkadismaya, ano ngayon kung halos 80 na ako? Nasa kasagsagan pa rin ako ng lakas. Hindi magtatagal, mababasag ko na ang Heaven and Earth Twin Bridges. Hindi niya sana ito sasabihin. Pero napilitan siya. Ang imahe niya na magiging isang Grandmaster, nakasakay sa ulap, kagalang-galang sa kanyang martial arts attire, ay malinaw na lumitaw sa isip ni Lan Tianxi. Puno ng sigla. Tiyak, bago ako mag 150, baka maabot ko na ang rurok ng Grandmaster. Pagkatapos ay itinuro niya ang lalaking naghahandang sumuntok sa pader na sumusukat ng combat power doon. Ano naman ang meron sa batang yan? Direktang pag-atake. Minamaliit niya ito. Bukod sa itsura, saang aspeto siya makakapantay sa akin? Sa madaling salita, hinihintay ni Lan Tianxi na mapahiya ang mga batang puro itsura lang pero walang laman ang utak maliban sa six-pack abs at mukhang nang-aakit ng mga babae. Ang batang iyon ay walang kwenta. Ang imahe ni Lu Sheng sa isip ng tiyong ito ay parang isang lalaking bayaran na may itsura pero walang reputasyon, magaling lang mambola. May abs din naman ako. Kaya, saang aspeto siya makakapantay sa akin? Sa pangkalahatan, idineklara ni Tianxi na wala pa sa edad, TUIT ng slang for minor, underage, si Lu Sheng agad-agad. Nakalimutan na yata niya ang katotohanang 19 pa lang ito habang siya ay 80 na. Habang nagsasalita, lalong nagiging masigasig, gustong ipakita kay Hong Yu ang pagkakaiba ng lakas nila ng batang iyon. Dinagdagan pa ng mga miyembro na parang matagal ng fans, naghihintay sa bawat salitang lalabas kay Tianxi para palakpakan ng husto. Lalong lumaki ang ulo niya. Tama, Captain Hong Yu. Ang captain namin ay hindi masama. Siya ang top choice para maging partner, mahirap hanapin. Tama, tama. Bawat isa ay may sinasabi, pinupuri siya, na nagpasaya ng husto kay Lan Tianxi. Ngunit nagkunwari siyang hindi nagsasalita, nakangiti ng nakatikom ang bibig, sinusubukang pigilan ang tuwa, mukhang manyak. Hindi nakipagtalo si Hong Yu. Hinayaan niya lang hanggang sa mainis na ang mga miyembro ng Red Jade Squad. Lintik, anong pinagsasabi niyong kalokohan? Lumingon ang grupo ng matatanda sa kanya, puno ng pagtataka na may halong pang-aalaw. Ang pag-iisip ng 80 anyos na kumpleto Reikidos ay malalim nang nakatanim sa kanilang mga isip. Ngayon, anumang pagtutol ay pagdadahilan na lang. Ngumisi ang lalaking may tato sa ulo. Captain Lan,
Paano kung hindi lang siya mas gwapo sa iyo, mas bata sa iyo, kundi mas malakas pa sa iyo ng husto? Sa tiyak na itsura ng lalaking may tato, biglang kinabahan si Tiancy. Ngunit hindi niya inamin. Mabilis niyang hinimas-himas ang ulo sa pagkainis. Anong sinasabi mo? Yang bata na yan, mas malakas kaysa sa akin. At mas malakas pa ng husto. Hindi ka pa ba gising? Nagkakamali ka ba ng sinasabi? Bigla, isang malakas na pagsabog kasabay ng nakakasilaw na liwanag ang sumabog sa harap ng lahat ng tao sa loob ng combat power testing room. Lahat ay nayanig sa silid, nagulat, at mabilis na tinakpan ang mga mata bilang natural na reaksyon. Pakiramdam ng lahat ay parang araw na bumagsak dito. Nang humupa ang liwanag, sabay-sabay silang lumingon sa direksyong iyon, na may bihirang kasabikan. Ano yon? Ngunit nang mapagtanto nila kung ano iyon, pare-pareho ang ekspresyon ng lahat, gulat at hindi makapaniwala. Pati si Lan Tiancy ay napahaba ang mukha, akala niya tumatanda na talaga ang mga mata niya sa edad na 80. Paano ito nangyari? Tulad ng iba, malinaw niyang nakita, ang mga bato na ginagamit bilang panukat ng combat power ay mabilis na nilalamon ng apoy. Hindi lang 2 o 3 bato sa ilalim tulad ng kay Lan Tiancy. Kapag nagsimula ng masunog ang mga batong ito, parang panggatong sila. Mabilis na kumalat ang apoy, at hindi nagtagal, natupok na nito ang kalahati ng mga bato sa haligi. Iniurong ni Lu Sheng ang kamay, tinitingnan ang mga markang krus na pumalit sa dating mga bato, patunay na ang combat power sa mga puntong iyon ay tuluyan na niyang nasakop. Mabilis na tumaas ang combat power. Mula kalahati ng haligi, mabilis nitong sinakop hanggang sa pinakatuktok na bato. Ang buong haligi ay nalubog sa lakas na inilabas niya, sa isang suntok lang. Ang ginagawa na lang ni Lu Sheng ngayon ay maghintay, anong numero kaya? Anong numero? Bawat test ay nagbibigay kay Lu Sheng ng hindi maipaliwanag na pakiramdam, patunay na ang matagal niyang pagsasanay ay may resulta. Isang napakabilog na numero ang lumabas sa combat power counter, 124 na milyon. Bilog na bilog, walang butel. Ang pinakanagulat ay ang staff na namamahala sa pagtatala ng combat power. Para siyang nakakita ng multo, napaupo siya sa sahig, pati ang clipboard ay nahulog sa lupa. Hindi siya makapaniwala sa nakikita ng kanyang mga mata. Ay 124 na milyong combat power points. May 12 bituin na umilo. Kung ikukumpara sa nagawa ni Lan Tiancy kanina, malinaw na nalampasan ni Lu Sheng ang mga nasa tuktok ng warzone dito. Kaya pala ang tiyong ito ay nagpakita ng excitement na may halong tuwa. Nasa harap niya ang isang peak grandmaster. Ang masaksihan ang ganito kalaking lakas ay isang karangalan para sa mga martial artists. Ngunit para kay Lan Tiancy, hindi ito naiiba sa isang direktang sampal sa mukha. Peak Grandmaster. Nagkakamali ba ako? Ang maging Grandmaster sa edad na 150 ay parang panaginip na para sa kanya, tapos ang batang nasa harap niya ngayon ay isa ng Peak Grandmaster. Nagbibiro ba siya? 1 minuto bago, sa ikalawang palapag ng 5-star center, Mission Hall, napakaraming tao ang naglalakad. Walang tigil ang ingay. Maraming miyembro ng squad ang pumupunta rito para kumuha ng bagong misyon, at para na rin makichismis. Isang martial artist na medyo balingkinitan ang nagtanong sa katabing matangkad na lalaki, Captain, yung misyon na tumulong sa pagtatayo ulit ng defense line dati, yung tungkol sa paglilinis ng exotic beasts ng taong iyon, hindi ko alam kung bakit biglang nakansela. Sumagot agad ang lalaki. Mukhang, hindi nasira ang defense line na iyon. Biglang hindi na kailangan linisin. Hindi malinaw, hindi rin nagpaliwanag. Hayaan mo na. Kung wala, edi wala. Marami namang bagong misyon na galing sa bagong Tomb Rift. Pumili ka na lang ulit ng iba para kunin. Mahinang sumagot ang lalaking may lilang buhok at pink na ribbon, sige, pagkatapos ay tumingin sa mission board para pumili. Ngunit hindi pa niya nababasa ang mga letra, nanlabo na ang paningin niya. Ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa ay umuga,
sunod-sunod na malalakas na ugong ang narinig, na nagpadama sa lahat ng matinding pagyanig. Pati ang announcement board na mahigpit na nakakabit sa lupa ay umuga hanggang sa halos mamatay ang screen. Sandali bago nakabawi ng ulirat ang mga martial artists at nakaupo. Mabilis na natapos ang pagyanig, ngunit lahat ay may iisang tanong, bakit lumilindol sa military headquarters? Ang matipunong captain kanina ay mabilis na natukoy ang pinagmulan ng pagyanig, galing sa ibaba. Ang ganitong bagay, parang nangyari na dati. Ang mga martial artists dito ay nakabangon na rin at nag-ingay. Oo nga, dati, nung dumating si Grand General Chen Hengxing para magpa-test ng combat power, umuga rin ang second floor ng ganito. Halos ganito rin ang pagyanig noon. Agad may sumang-ayon sa grupo. Nandito rin ako noon. Nagkwento ang captain kanina, dahil nasa ibaba ang combat power testing room. Yung synthetic crystal column sa loob ay konektado sa pangunahing poste ng buong gusali. Basta't sapat ang lakas ng suntok, kayang tumagos sa katawan ng gusali at magdulot ng pagyanig. Bago pa sila makapagsabi ng, wow, may nakagawa ng pagyanig na kasing lakas ni Grand General Chen Hengxing noon, nagkaroon na ng hindi inaasahang pagbabago sa General Star Rankings ng Warzone No. 9, na nagpamangha sa lahat. Isang napakabagong pangalan ang lumitaw mismo sa tuktok ng listahan. Lu Sheng Combat Power, 12.5 stars contribution points, 0, hindi pa natali, overall ranking, #isang total board ranking, #8 dahil sa paglitaw ng bagong pangalang ito, si Chen Hengxing, na sikat at kababanggit lang nila, ay bumaba na sa pwesto, may 9 na star combat power, 1,029,867 contribution points, #2 overall ranking, at #12 total board ranking. Ang pangalang Chen Hengxing ay naging simbolo na ng Warzone No. 9 sa loob ng maraming taon. Biglang lumitaw ang kakaibang pangalang Lu Sheng at inagaw ang spotlight, kaya paulit-ulit itong binasa ng mga tao. At saka, ang lakas niya ay halos 1.5 beses pa ng sa kanya. Ngunit, wala pa siyang contribution points, malinaw na isang taong walang nakakakilala kung saan galing. Lahat ay nag-ingay. Ang pangalang ito, hindi ko pa naririnig dati. Hula ng captain na may makapal na labi, hindi kaya, ang bagong pinuno ng Warzone No. 9, ito ang unang test niya. Ang buong mission hall ay napuno ng pagkalito, hindi nalalayo sa kanya. Lintik, nagparachute ba siya o ano? Bakit diretso agad sa unang pwesto? Saan galing itong si Lu Sheng? Bakit hindi ko pa siya naririnig dati? Kasama roon ang hindi makapaniwalang paghanga. Diyos ko po, 12.5 gitling STAR combat power, mga 100 million pataas yun. TSK. Yung numero ko, hindi man lang umabot sa butal niya. Kailangan bang maging ganito ka-owa? Bukod sa mga nakaramdam ng pagkatalo, may ilan sa grupo na sobrang na-excite. Isang tiyong malaki ang tiyan at may buhok na parang puno ng nyog sa labas ng bahay ang nagkuyom ng kamao at sumigaw sa tuwa, ha? Ang Warzone No. 9 natin, mayroon na namang isang pick Grandmaster. Kahit wala pang contribution points, pang-8 na agad siya sa total board. Kung bibigyan ng oras, ang ating Eastern Sector ay tiyak na magkakaroon ng isa pang haligi. Agad may idinagdag na komento ang isang commander. Hindi lang yan. Ang pagiging haligi ay question lang ng oras. Mayroon bang 7 haligi, 7 pillars, metaphor for top figures, sa Eastern Sector na may 12.5 gitling STAR combat power? Sa tingin ko, pinakamataas na ang 11 stars. Siya ay pang-8 lang sa total board dahil wala pa siyang contribution points. Pagkasabi noon, ngumiti ng may pagmamalaki ang lalaki. Tayo, baka, magkaroon talaga tayo ng isang military department Marshal Saint. Kailangan mong malaman, napakabihira ng Marshal Saint sa military department. Ang Marshal Saint ay may napakataas na reputasyon. Kapag narating mo na ang titulong iyon, igagalang ka sa lahat ng ginagawa mo.
Hindi mo na kailangang manatili sa war zone at magpakahirap. Kaya, lahat sila ay sama-samang bumaba papunta sa combat power testing room para tingnan kung sino ang taong iyon. Bata, matanda, malaki, maliit, lahat tumakbo na parang manonood ng superhero. Tara, tingnan natin itong bagong numero 1. Habang ang buong mundo, ng Warzone, ay nagkakagulo papunta sa testing room para tingnan kung ano ang itsura ni Lu Sheng na nakasunog ng mahigit 12 bituin. Ang binata ay malalim pa ring nakatingin sa kamao niyang nagpakawala ng lakas na lampas 100 million. Isang casual na Supreme Heaven Evil Suppression Palm, kataas-taasang palad na sumusupil sa langit at kasamaan, ganito na pala kalakas. Tama, dati, wala pa akong immortal cells. Pero kaya ko nang durugin ang isang Grandmaster gamit ang isang kamay. Kahit hindi tunay na Grandmaster si Tong Kuitong, hindi naman siya sobrang hina. Naaalala ko, ang Martial Arts Association ay may pinakamababang standard para sa combat power ng isang Grandmaster, 2 million. Ngunit ito ay parang threshold lang na 1 million combat power para sa isang Grandmaster, level 7. Teka, ang 124 million combat power points na iyon, hindi ba't napakalayo ng agwat sa 2 million na iyon? Biglang ngumiti ang labi ni Lu Sheng. Ang pinakamahinang Grandmaster ay may combat power na higit sa 20 million, isang casual na atake ko lang, tataas na agad sa 40 million, sapat na para dominahin sila. Nang mapagtanto niyang nalampasan na niya talaga ang mga iginagalang sa mundong ito, hindi mapigilan ni Lu Sheng na makaramdam ng tuwa sa kanyang puso. Ang level 8 realm na ito, napakalalim ng tubig. Ang malalim na pag-iisip ng binata sa harap niya ay nagpang-inig sa tiyong tagasuri na parang dahon. Matagal na rin siyang nakatayo doon pero hindi niya alam ang sasabihin. Sige na nga, yumuko na lang muna siya ng 90 degrees nang may paggalang at sumigaw, "Sir! Kailangan niyo pa po bang mag-test ulit?" Iwinagayway ni Lu Sheng ang kamay at sumagot, "Hindi na kailangan." Akma na siyang aalis. Bago umalis, hindi niya nakalimutang sabihin sa lalaki, "Hindi pa ako nakakapagpahinga ng maayos kamakailan. Hanggang dito lang ang kaya ko." Sinasabi lang ni Lu Sheng ang totoo. Ilang araw siyang lumaban sa battlefield bago pumunta rito para magpa-test agad. Ngunit sa pandinig ng staff, nagulat ito. Lintik, hindi pa pala ito ang sukdulen. Napakagaling. Yumuko siya nang may paggalang sa likuran ni Lu Sheng at malakas na sumigaw, "Opo, sir. Pakihintay lang po sandali, agad ko pong i-enter ang inyong impormasyon." Ang mga impormasyong iyon, hindi gaanong pinansin ni Lu Sheng. Dumiretso siya kay Hong Yu, na tulad ng iba, ay tulala pa rin. Nang makalapit siya sa kanya, bumalik na sa normal ang pandinig ng babaeng captain na ito. Nasa harap niya ang banayad at gwapong mukha ni Lu Sheng, na marahang nagtatanong, ano pa ang susunod? Isang simpleng tanong lang iyon, pero pakiramdam ni Hong Yu ay parang hanging tagsibol na may dalang bango ng bulaklak ang dumaan sa kanya. Ang puso niyang 60 anyos ay kumabog ng malakas sa kanyang dibdib, wala siyang ibang marinig kundi ang malakas na, "Thump thump thump." Pati ang pangalan ni Lu Sheng ay nakalimutan niya, bumubulong lang ng 100 million combat power sa isip niya. Iyon pa lang, sapat na para gawing napakagwapo ang binata sa harap niya. Normal nang ang kapansin-pansin ang itsura niya. Ngayon, mas kaakit-akit pa si Lu Sheng sa kanyang mga mata. Ngunit hindi alam ni Lu Sheng ang mga iniisip na iyon. Mabilis niyang iwinagayway ang kamay sa harap ni Hong Yu, tinatawag siya pabalik sa realidad. Nagitle siya, napagtantong nawala siya sa sarili. Ngunit ang pakiramdam kanina ay napakalakas. Itinaas ni Hong Yu ang kamay sa bibig, nagkunwaring umuubo-ubo, yumuko para itago ang malakas na tibok ng puso na parang gustong ipagsigawan sa buong mundo ang paghanga niya kay Lu Sheng. Nang tumingala siya, kumikinang pa rin ang kanyang mga mata, namumula ang pisngi, mukhang kakaibang kaakit-akit. Lord, hindi pa po tapos ma-update ang contribution points, pansamantala po, wala na pong ibang gagawin.
Pwede na po kayong pumili ng bahay na gusto nyo. Kabaligtaran ng mainit na damdamin ni Hong Yu ay isang tuyong, thud. Ang dalawang tuhod ni Lan Tianxi ay malakas na tumama sa lupa. Ang kanyang nasa katanghaliang gulang na mukha, na may 80 anyos na kaluluwa, ay namutla na ngayon. Nagulat si Lu Sheng na lumingon. Hindi niya maintindihan kung bakit lumuluhod sa kanya ang tao. Isang casual na suntok lang, tinawag na siyang Lord. Si Lan Tianxi, hindi lang basta tumawag ng Lord, kundi inuntog pa ang ulo sa lupa ng may paggalang. Isang malinaw na bang ang narinig. Lord, Lord, nagkamali po ako ng sinabi kanina. Sana po huwag niyong dibdibin. Sunod-sunod na yumuko si Lan Tianxi ng may katapatan, walang tigil sa paghingi ng tawad. Kung magagalit si Lu Sheng sa mga sinabi niya kanina, baka buhatin siya nito na parang manok at bigyan ng 2 sampal, baka malog out na siya agad. Bukod pa roon, matagal ng veterano si Lan Tianxi. Alam na alam niya kung anong mga benepisyo ang natatanggap ng mga talentadong tulad ni Lu Sheng, kaya mas mabuti nang yumuko muna siya para makasiguro. Kung ang captain ang nagbigay ng halimbawa, syempre hindi naiiba ang mga miyembro. Lumuhad sila sa paanan ni Lu Sheng, taimtim na tumatawag, Lord. Ang captain po namin, hindi po masyadong maganda ang takbo ng isip, madalas pong kung ano-ano ang sinasabi. Opo, ang taong tulad ng captain namin, napakalakas pero hindi maganda ang takbo ng isip, mahirap pong makahanap ng katulad sa buong Warzone number 9. Bawat isa ay may sinasabi, sa kabuuan, takot na takot sila, ngunit gusto pa ring protektahan si Lan Tianxi. Paulit-ulit silang humihingi ng tawad, sinasabing kung ano-ano ang kapintasan ng captain nila, basta't huwag lang siyang pagbuntunan ng galit. Ngunit hindi nila inaasahan, si Lu Sheng pala ay napakadaling kausap, mahirap paniwalaan. Nang makita niya silang ganoon, hindi na siya nagtanong pa. Ngumiti lang siya ng simple, sige na. Sa susunod, mag-ingat na lang. Nakita ito ni Hong Yu pero hindi na nagsalita. Pinaalalahanan na niya kanina, sino bang nagsabing huwag maniwala? Si Lan Tianxi ngayon ay mas masunurin pa kaysa aso, yumuyuko hanggang sa umusok na, tumutulo ang luha at sipon na parang mga bula. Nakatiklop ang mga kamay sa harap ni Lu Sheng na parang nagdarasal kay Buddha. Opo, salamat po sa kabutihan ng Lord. Sa puso ni Lan Tianxi, dumadaing siya, may susunod pa. Kung kamuhian ako ng isang taong ganito kalakas, siguradong sa kulungan ng manok ang bagsak ko. Bukod sa pagiging talunan kay Lu Sheng, hindi na iniisip ni Tianxi na mawawala si Hong Yu sa kamay ng Grandmaster na ito, kundi iniisip niya kung gaano kaswerte ang babae. Ang makakapit sa hita ng ganitong klaseng tao, gaganda ang buhay. Umiyak si Lan Tianxi sa kanyang puso, langit. Galit ako. Bigla, ang pinto ng testing room ay malakas na binuksan ng lalaking may blondeng buhok kanina, nagmamadali, kasama ang maraming tao mula sa mission hall. Pagkasilip pa lang niya, sumigaw na siya ng malakas, Lu Sheng. Sino si Lu Sheng Grandmaster? Lahat ng tao sa loob ng silid, kasama si Lu Sheng, ay lumingon. Ngunit hindi niya alam na ang pangalan niya ay nasa rankings na sa ibaba. Hindi niya talaga alam kung bakit siya hinahanap ng mga tao.